Tumakbo palayo ang monster, kinuha ang teaser, habang malungkot na iniisip ni Kaden kung paano gumagalaw ang kanyang katawan ng mag-isa, si Jiwoo ay tumingin sa umuungol na si monster na may dismaya. Sa wakas, iniluwan ng Monster Cat ang teaser. Tinanggal ng mga ilaw sa kalye ang tahimik na kalye. Dahan-daang naglakad si Jiwoo pababa ng hagdan, hawak ang pusa sa kanyang mga braso. Ang may tumunog sa kalye, at si Kaden ay tama at ito ay ang pusa, dahil ganoon ang reaksyon niya. Sumilip si Jiwoo sa kanto, nagtatanong kung bakit ganoon ang itsura ng pusa, dahil napakalaki naman ito para maging isang normal na pusa. Sagot naman ni Kaden na hindi niya alam, dahil siguro hindi nagbigay ng treat ang may-ari. Nagtago ulit si Jiwoo sa kanto, hindi na daw nakikita ang pusa, kaya siguro tumigil ito sa paghabol sa kanila, kaya akala niya ay ligtas na sila, na sinagot naman ni Kaden na baka ligtas ang bata, pero maaaring hindi iyon totoo sa iba. Tinanong ni Jiwoo kung ano ang ibig sabihin ng pusa, na sinagot nito na baka nakatakas na ang bata sa monster na iyon, ngunit ano sa palagay nito ang mangyayari kung may mahanap pa. Si Kaden, na nakasandal sa mga bisig ng bata, ay nagsabi na walang gaanong tao sa kalye ngayon, dahil gabi na, ngunit tiyak na sasalakayin ng monster ang sinumang makasalubong nito, bagaman maaaring mabilis nilang malaman kung ano ang nangyayari at tumakbo pa uwi. Napahawak si Jiwoo sa ulo niya, hindi alam ang gagawin, dahil hindi man lang niya naisip iyon. Gulat na napatingin si Kaden sa lalaki at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin, dahil ang tanging sagot ay tumakas tulad ng ginawa nila bago si Jiwoo unexcited na sumagot, na nakita ni Kaden kung gaano kabilis tumakbo ang cat na iyon kaya siguradong may masasaktan, na sinagot ng lalaki na tawagan nila ito at isumbong. Napaisip naman si Jiwon. Napakamot siya sa likod at nakangiting sinabing wala siyang cellphone simula nang iwan niya ito sa bahay. Napabuntong hininga si Kaden at sinabing ibig sabihin ay wala na silang magagawa, dahil mukhang wala naman siyang magagawa. Excited na sinabi ni Jiwon na kaya niyang ayusin ang sitwasyon. Natarante si Kaden nang tanungin niya kung ano ang sinasabi ng lalaki, since why on earth should he do anything? Sa lahat ng flashlight ay kumikinang ng maliwanag nang sabihin ni Jiwon na kakaiba ang marinig ang isang pusa na nagmumura sa mga salita ng aso. Si Kaden ay nagsimulang humagulgol tungkol sa kung ano ang maaaring gawin ng taong ito. Pagkatapos ay tinanong kung nakita niya ba ang pasang iyon, at lalo na ang mga kuko nito na maaaring pumutol ng kotse, na tanging sagot lang ng bata ay hindi pa rin nila kayang iwan ng ganoon si Kaden. Tinanong kung bakit naiinis si Jiwoo, at tinanong kung bakit niya pa ito kinakausap, dahil hindi naman daw niya iyon pinag-aalala. Seryosong tinignan ng bata ang pusa, na ikinagalit niya, dahil alam niyang maaari itong masaktan, ngunit siya pa rin, gustong pumunta doon. Naisip ni Kaden na ang batang ito ay malambot nang yayain niya si Kaden na umuwi habang kahit papaano ay susubukan niyang makayanan ang pusa. Kumunat ang noo ni Jiwoo at naisip na tiyak na siya ang dating pasang iyon. Napakaamo niya at magiliw na pusa, at hindi niya alam kung bakit siya naging ganoon, ngunit hindi talaga niya kayang iwanan ng ganoon ang bata. Inis na tinignan ni Kaden ang bata. Pumikit siya at bumantong hininga. Umalangaw-ngaw sa kalye ang iritadong boses niya nang sabihin niya na kung talagang nagpa siya ang lalaki na gawin ang isang bagay, pagkatapos ay tutulungan niya siya. Ito ay lubhang nagulat. Nag-concentrate si Jiwoo Kaden at sinabing hindi gaano, pero ibibigay niya sa kanya ang kanyang mga kapangyarihan na magagamit niya ito. Gayunpaman, ito ay dapat sapat na upang mga tuwiran sa pasang iyon. Tuwang-tuwang umupo si Jiwoo sa tabi ng pusa at tinanong kung posible ba talaga ito. Kaya naman lumayo si Kaden sa kanya at hiniling na huwag masyadong excited, dahil kapag binigyan niya siya ng kapangyarihan, malapit na itong mawala para magawa niya, gamitin ito sa napakaikling panahon, hiniling siya ng pusa na pumunta rito at umupo, dahil dapat ay nasa parehong antas sila. At agad na lumuhad si Jiwoo sa tabi ng pusa. Itinaas ni Kaden ang kanyang paa, hinawakan niya ang noo ng bata. Namula si Jiwoo at nahiya naman si pusa. Biglang, tila sumabog ang maliliit na particle ng liwanag sa paligid ng pusa. Nanlaki ang mata ni Ji sa gulat. Nagsimula ang kapangyarihan. Mag-concentrate sa paligid niya. Ang mga ipo-ipo ng kapangyarihan ay pumailan lang paitaas dahil sa paglipat ng kapangyarihan. Sumabog ang isang street lamp. Tinusok ng kapangyarihan ang buong espasyo ng lungsod. Parang may mga naglalabas na kuryente sa mga lansangan. Ang katawan ni Jiwoo ay kumikinang.
Tiningnan niya ang kanyang mga kamay na nag-uumapo sa kapangyarihan, at sinabing nagtataka na naramdaman niya kung paano umaapaw sa kanya ang kapangyarihan sa loob at maging ang liwanag ay nagmumula sa kanyang katawan. Pagod na sinabi ni Kayden na ito ay dahil mayroon siyang kapangyarihan ng liwanag, habang si Ju ay hinahangaan ang kanyang bagong nahanap na lakas at sinasabi na maaari na niyang hanapin ang pusa. Ang mga kuko ng isang tao ay nag-click sa mga hakbang. Lumingon naman si Kayden, hindi naman daw kailangan gawin ni Jiwoo dahil nandito na siya. Malalim ang ungol ng monster cat sa kanyang lalamunan. Si Jiwoo ay humakbang pasulong at hiniling ang pusa na manatili sa likuran niya, dahil maaari itong mapanganib. Napangiti si Kayden at tinanong kung ano ang sinasabi niya, dahil gusto niyang manatili siya sa likod dahil delikado. Biglang may na-realize si Kayden. Tumingin siya sa bata at naisip na ngayong naisip niya ito, ang batang ito ay kalmado sa kabila ng lahat. Ngunit ang isang normal na tao ay matatakot na nakatayo sa harap ng monster, kahit na ipahiram niya sa kanya ang kaunting lakas, ang takot ng tao ay hindi sumangga. Tiningnan niyang mabuti ang lalaki na nagtatanong kung ito ba ang pusa na dumating sa kanyang bahay ilang araw na ang nakakaraan, kung saan naisip ni Kayden, na may sama ng loob na baliw ang lalaki, dahil akala niya ay naiintindihan ng pusa ang kanyang sinasabi, tumingin si Jiwoo sa galit na pusa at sinabi na siya naisip na kakaiba na hindi siya nakita nitong mga nakaraang araw. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang nangyari sa pusa. Pinisil ng monster cat ang kanyang paa. Tumalon siya. Tumalon ang monster cat at inatake si Jiwoo. Napasigaw siya sa takot sa ginagawa ng lalaki, pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na magmadali at magtago. Ang paa ay mapanganib na malapit sa mukha ni Jiwoo. Ang lalaki ay biglang tumingkayad, gamit ang kanyang lakas at umiwas sa pag-atake, nakahinga siya ng maluwag. Nagulat si Kayden sa napakabilis ng kidlat na reaksyon. Ang monster cat ay nagpatuloy sa pag-atake kay Jiwoo, na matagumpay na nakaiwas sa kanyang mga pag-atake. Kinaikit ni Kayden ang kanyang mga mata at inisip ang batang ito. Pinagmasdan niyang mabuti ang mga galaw ng bata, na iniisip na hindi siya nagkataon na umiiwas sa mga pag-atake. Pinanood ni Kayden ang laban nila at naisip na binabasa ni Jiwoo ang galaw ng pusa at sinasagot sila. Hindi niya maintindihan kung paano ito naging posible. Nakikita man ito ng kanyang mga mata, ang isang normal na tao ay hindi makakapag-react ng ganoon kabilis. Ang kalawakan ay sumabog na may puting liwanag habang iniisip ng pusa na hindi niya ginagamit ang kapangyarihang ibinigay niya sa kanya, at si Jiwoo ay ganap na umiiwas sa mga pag-atake. Ang monster cat ay patuloy na kumamo sa espasyo. Sa wakas, nataman si Jiwoo na nag-aakalang sinabi ni Kayden na kaya niyang labanan ng pusa sa kapangyarihang ibinigay nito sa kanya, ngunit hindi niya ito magagamit ng matagal. Pinagmasdan niyang mabuti ang monster cat at naisip na hindi niya dapat sayangin ang kapangyarihang ito kay Main dahil kailangan niyang maghintay ng tamang sandali para ibaba siya. Biglang dumating ang sandaling iyon ngayon. Nakaiwas si Jiwoo sa panibagong atake. Lumipad siya sa dingding, tinulak. Mula dito nang muntik na siyang makuha ng pusa kay Kayden. Nagulat ang pag-iisip tungkol sa kilusang ito, dahil hindi ito ang kapangyarihang ibinigay niya sa kanya, code. Nakita na hindi maabutin ng monster ang kanyang anak. Biglang nawala sa paningin ng cat monster ang kanyang biktima. Pagtaas pa lang niya ng ulo ay nakita niyang nagmamadali na si Jiwoo para salakayin si Kayden. Nagulat si naisip na ang batang ito ay pinagkalooban ng bilis ng liksi. Ginamit ni Jiwoo ang kapangyarihan ni Kayden. Kumalat ang kidlat mula sa kanyang mga kamay at isang kaluskos ang narinig. Sinabi niya na siya ay labis na nagsisisi, at pagkatapos ay inatake ang pusa. Isang nakakabinging pagsabog ang narinig sa gateway. Ang espasyo ay pumutok sa lakas. Dinala ang kidlat sa buong hagdanan. Napaupo si Jiwoo sa sahig at nakahinga ng maluwag pagkatapos ng laban, nakatingin sa natalong pusa. Nalungkot siya na kailangan niyang hampasin ang pusa. Nilapitan si Jiwoo ni Kayden na nagulat daw siya nang dumiretso sa laban, akala niya ay may ganoong kakayahan ito. Alam niyang tumawa si Jiwoo, nagtatanong kung patay na ba ang pusa. Napatingin siya sa monster cat na payak na walang malay. Nanggaling ang ihi sa katawan ng pusa. Parang lumiit sa laki. Sa wakas, ang monster cat ay nagmukhang isang normal na pusa, at sinabi ni Jiwoo na alam niyang siya iyon. Ang isang pag-uusap ay kumalat sa kalye tungkol sa kung paano sila walang oras para dito,
dahil maya-maya ay magsisitakbuhan ang mga tao dito dahil sa lahat ng ingay, isang lindol na tumama sa espasyo. Umupo ang lalaki sa rehas. Nakatayo siya sa isa sa mga antena, nakatingin sa phone niya. Ang lalaking may kulay abo na buhok ay bumulong sa ilalim ng kanyang hininga na ito ay kakaiba, dahil sa ilang kadahilanan, ang aparatong ito ay hindi mahanap ang sample na kanyang pinalaki. Bumantong hininga ang lalaki sa sama ng loob at sinabing isang oras na ang nakalipas, ipinakita nito na nasa isang lugar siya dito, pagkatapos ay naisip niya na ang aparato ay nasira at kung ito ay may katuturan na awaken ang selyo sa sample mismo. Ang kulay abong lalaki ay pinisil ang telepono hanggang sa tumikim ito, dahil ayaw niya gumamit ng puwersa upang maiwasan ang mga bloodhound, ngunit wala siyang nakitang ibang paraan palabas. Ipinikit ng lalaki ang kanyang mga mata at naisip na ayaw niyang palampasin ang gayong pagkakataon, dahil maaaring maging matagumpay ang eksperimento. Nang imulat ng lalaking may kulay abo ang kanyang mga mata, nagliwanag ang mga ito. Scarlet. Ang mga emanasyon ng kapangyarihan ay nagsimulang kumalat mula sa kanya sa lahat ng direksyon. Nang tanungin ng lalaki kung nasaan ang sample, pagkatapos nito, inutusan niya itong magmadali at bumalik dito. Bukas ang ilaw sa bahay ni Jiwoo, isang bukas na first aid kit ay nakalatag sa sahig na malinaw na ginamit. Nakahinga ng maluwag si Jiwoo. Tumingin siya sa nakabenda na pusa at sinabing ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. Pagkatapos ay tinanong niya si Kaden kung ito ay sapat na sumagot siya na ang lahat ay maayos. Ang luya na pusa ay nagsabi na siya ay dumaan sa matinding stress. Ngunit maliban doon, walang mga problema, kung saan si Shu ay tumabi sa pusa at sinabing may pag-aalala sa kanyang boses na mas mabuting ipakita pa rin siya sa doktor. Tiningnan ni Kaden ang lalaking may splicer at sinabing baka siya ay masyadong mahina para maging monster, ngunit hindi ito sigurado. Kaya ano ang gagawin niya kung kumanan siya sa klinika pagkatapos ng paggamot? Alam naman ni Jiwoo pero nag-aalala pa rin siya. Nagsimulang mag-impake ng first aid kit ang lalaki. Nang hilingin sa kanya ni Kaden na huminto sa pag-ungol, dahil magiging maayos ang lahat at wala pa rin siyang magagawa kung may mangyaring masama, tiningnan ng maigi ng luya na pusa ang kanyang kamakailang kalaban, ang dating monster cat, na natutulog sa sopa ng maisip ni Kaden na iyon, maaaring maging siya. Ngunit sino ang mag-aakala na ang pusa ay magiging isang monster tulad nito, dahil hindi lamang siya lumaki, ngunit naging napakalakas din. Dahil ang isang normal na pusa ay tiyak na hindi makakagawa ng ganoong bagay, pinaikit niya ang kanyang mga mata at isinasaalang-alang ang posibilidad na na-awaken siya bigla. Ang orange ang cat ay tinawag na Maizu. Mukha siyang nataranta habang nagdadahilan sa pagiging medyo abala sa pagbibigay ng paunang lunas sa kuting. Kaya hindi siya nagkaroon ng pagkakataong magsabi ng kahit ano. Ngunit hindi siya sigurado kung saan magsisimula. Naisip ni Kaden kung paano talaga nakakadismaya ang batang ito kung minsan, at nagtataka kung ano ang gusto niyang sabihin. Sa wakas ay nagpasya si Jiwoo at nagsimulang magsalita tungkol sa bagay na kailangan niya noong nakipag-away siya sa pusa, kung saan tinanong siya ni Kaden tungkol sa oras na mabilis siyang kumilos. Sinabi ni Jiwoo na sinadya niya ito, pagkatapos ay inilahad ang kanyang mga kamay sa kanyang harapan at hiniling na huwag sabihin sa sinuman ang tungkol dito. Kinabahan ng bata nang sabihin niyang ayaw niyang malaman ng mga tao ang kakayahan niyang gumalaw. Tumingin si Kaden sa bata nang may pagmamataas na tingin at tinanong kung sa tingin niya ay gumagala ang Red Cat at pinag-uusapan ang kanyang kakayahan sa Awaken. Nagtatakang tanong ni Jiwoo, ano kayang Awaken? Si Kaden naman ang nagulat dahil hindi alam ng bata ang mga kakayahan ni Awaken at siya mismo ay Awaken. Tiningnan ng Red Cat ang bata na may hinala. Napabuntong hininga siya at sinabing naiintindihan niya ang lahat, at hindi alam ng bata na siya ay Awaken, dahil bihira lang ang mga katulad niya, iyon ay ang mga taong hindi alam na pinagkalooban sila ng kakayahan na Awaken. Nagtaas ng kamay si Jiwoo at may itatanong daw kay Master Kaden. Nagtanong siya tungkol sa mga Awaken, at ang kanyang high-speed na kakayahang kumilos ng mabilis ay isang Awakened na kakayahan. Sinabi ng Red Cat na ito ay isang totoong pahayag. Excited na tinanong ni Jiwoo kung awakened ba siya at kung may iba pang may kakayahan na tulad niya. Napangiti si Kaden habang nakatingin sa isa sa kanila ang bata. Gulat na napatingin si Jiwoo kay pusa. Tinanong niya kung si Kaden ay awakened at kung siya ay may mga kakayahan, na kinumpirma ng pusa ng paulit-ulit.